Hello Garci, yan ang nakaraan. Hello Pirulino, yan ang kasalukuyan. Hello, ang lahat ay may karapatan sa pag-opinyon at akabangan. Ang kumilik naman ay obligasyon tugunan ang idinudulog sa kanila, lalo na kung may katuturan. Ibig sabihin, nagkaloob ng mga testamento at ebidensya ang mga nagpuprotesta, kaya tinugon ng kumilik. Ngayon, sigurado ka bang credible yung pinakita mong dokumento? Bakit di yan binigyan ng pansin ng kumilik? Bakit isa lang o ilan lang ang pumabor kay BBM? Kasi pinapatindi siya para ipiliwanag ang mga kanihinalang ebidensya na sinumiti niya. Di siya tumugon. Sasabihin nagkasakit. May mga taga-kumilik raw na nakakita sa kanya, pero di siya pumasok. Yung ABS-CBN, nilakad nila ang mga dapat upang patunayan ang mga sinabi nila. At dumulog sila sa BIR at sa dalawa pang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng hayag. At tumugon ang BIR at yung dalawa pang ahensya at nagbigay ng hayag na totoo ang panig ng ABS-CBN. Yung kampo ni BBM walang ginawa, nagbigay lang ng ilang ebidensya na di nila pinanindigan. Ni kahit representative ata, wala silang pinadala. Kaya ang di nila pagtugon sa imbitasyon, isa pang malakas na patutuo na isinuko nila ang pagka-absolto. Kaya ang butuan ay pumanig sa dikyo. Ang mga apologies, di nila maluluko ang taong bayan sa mga konstruktibong haka-haka, sa mga haka-haka nila. Kung ang butuan ay pabor kay BBM o tabla, di pa kasali ang boto ng Pirulino. Halimbawa, 4:2 pabor kay BBM o kaya 3:3 at ang pinal ay sa first division. Kung ang botong pinal ay 1:1 pabor kay BBM, inatural bubuto kagad o isusulat kagad ni Pirulina ang resolusyon, kasi automatikong magiging 2:1 pabor kay BBM. Kaya halata ang dalawa na bumuto pabor sa dikyo. Kaya di pa ni Pirulino sinusulat ang resolusyon para ipaabot sa pagretiro ng mga kasama niya. Pero pag dinala ang kaso sa Supreme Court, pag walang nag-iimpluwensya, talo dyan ang kampo ni BBM. Kasi ito ang punto dyan. Ang boto ay ginawa habang nasa tungkulin at habang nagganap ang hearing o butuan, at natapos at napirmahan na nila. Kaya di dapat maipwira ang boto kahit inabot na ng pagretiro, dahil lang sa inaantala ng isa ang desisyon. Inantala niya ang desisyon, di ba majority decision? At ang mga boto o desisyon ng mga komisyoner ay isusulat na lang o tapos na, pirmado na. Ang akusasyon kay Pirulino ay para paboran si BBM. Ibig sabihin, kaya di niya inantala ang pagsulat ng mga boto o desisyon ay dahil pabor sa DQ ang mga boto. Depende yan sa dami ng mga sinumiting mga ebidensya. Ang tanong, bakit yung isa pa sa tatlo ay tapos na? Ibig sabihin, pinatapos niya muna yung dalawa bago niya rerepasuin? Irregulated pa rin, di ba? Kung ang boto ng pangatlong komisyoner ay di pabor sa dikyo, siyempre, isusulat na agad ni Pirulino kasi dalawa na silang di pabor sa dikyo. Kaya, ibig sabihin, dalawa ang di pabor. Kaya dapat ma-impeach talaga si Pirulino. Sa Supreme Court, tiyak, ipapasama ang boto nila. Ngayon, basahin mo ang hayag ng Court of Appeal o ng Supreme Court. Kaya paano masasabing nagbayad ng tax si BBM kung di naman pala nagfile ng ITR? Kung halimbawa man nagbayad siya dahil inatasan siya ng Supreme Court na magbayad at magmulta, ang issue dyan ay moral turpitude. Yan ang pinaka-issue sa kumilik kung bakit ang isang nag-aspire tumakbo ay dapat ma-disqualify o di dapat tumakbo. Ito,
Basahin mo ito. Ano bang mali sa paglabas ng boto niya? Ang batas ng Comelec na bawal sa publiko ang desisyon ng bawat isa, yan ay kung walang irregularidad na nagaganap. Isang bobo ang sinumang di aayon. Sa kaso ni BBM at ng opisyal ng BIR noon, di nila kasalanan yun kasi nasa kapangyarihan o jurisdiction ng Pangulong Marcos ang di pagbayad ni BBM. Kasi kung may paglabag sa batas si BBM noon, ang mga senador noon at congressman may nilabag na rin ang di pagpatupad ng batas. Kaya nga din nila sinaway si BBM dahil alam nilang nasa jurisdiction ng soberentiya ng Pangulong Marcos noon. Ang batas noon di sakop ng batas ngayon. Kaya nga may presidential decree noon. Ibig sabihin yung kinilos ni BBM direktang sa jurisdiction ni Pangulong Marcos na kaya din nila gawing presidential decree, automatiko na yan. Sa tingin nyo ba si BBM lang ang politikong di nagbabayad ng tax noon o ngayon? Tulad yan ng si Duterte ay pinoprotektahan niya ang mga kabinete niya sa mga pagpipilit ng Senado na umatindi sa mga hearing. Ibig sabihin, pananagutan ang soberentiya ng Pangulo. Mas lalo na kay BBM dahil anak siya ng Pangulo. Kaya ang totoo, di talaga dapat madikyo si BBM. Ako, in-emphasize ko lang kung babasihan ang kasalukuyang nagaganap, lalo na patungkol sa ginawa ni Pirulino. Si Pirulino ang nagpagulo, hindi si Guanzon. Impeachable talaga ang ginawa ni Pirulino. Ngayon, kung i-invalido ang boto ni Guanzon at o kasama niyang nagretiro ng Supreme Court, ibig sabihin, invalid rin ang botohan. Kasi alangan naman yung boto lang ng pabor ang aayunan. Kaya ibig sabihin, magkakaroon ng botohan na di nakasama si Pirulino kasi impeachable ang ginawa niya. Di maaaring ditugunan ang isinampang kaso kasi ang constitutional yan. Kaya kung ibabase ayon sa mga pamamairal ng gobyerno ngayon, kahit nakaupo na si BBM ay ma-oust siya kapag natalo siya sa DQ. Kaya mali ang mga opinyon ni Roque. Ito, basahin nyo, Matthew 17 verse 25. Ibig sabihin, ang ginawa ni Pangulong Marcos ay naayon sa turo ni Jesus na di pala dapat magbigay ng tax ang mga anak ng puno ng bansa. Kaya walang karapatan na akusahan ng sinuman si BBM. Dahil ang lahat ay sakop ng soberentiya ng Pangulo. Ang lahat ay inupo para katuwang ng Pangulo, di para kumontra. Ang kapamaraanan ng pagkontra sa Pangulo ay ayon dapat sa lamang ng kabuang porsyento ng panig o botohan ng bawat institusyon ng priesthood, senate, congressman, gobernador, judicial, ang Forces of the Philippines at PMP. Walang nakasaad sa konstitusyon na nangingibabaw ang konstitusyon sa soberentiya ng puno ng bansa. Pero si BBM talaga di niya papanahon ngayon. Napakaposibilidad na sa alinmang susunod na term siya uupo. Mas magandang umatras lang muna kaysa madaragdagan pa ang talo niya na ikakasira niya pa. Sa tagbo pa lang ng mga nangyayari, tatlong bagay kung bakit matatalo siya. Sa mga silent voters at sa mga magbabago ng pasya. Dahil sa di pagsuporta ni Duterte at sa mga natuklasan sa kanya, lalo na sa patungkol sa binunyag ni Pangulong Duterte at sa mekanismo ng mga kalaban na politiko at oligarko at mga institusyon. Gaya ng natalo noon si Fernando Po at iba pa. Iboto nyo yung pinupuri ng kapwa niya, presidential aspirant, yung sinusuportahan ng mga foreign investor, yung mamimigay ng bahay at iba pa, si Manny.